I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. But anyway guys, shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Mayroon tayong ito guys good news in advance. For sure, ma-aprobahan ito. Shout out sa mga public teachers all over the Philippines. Ayan mga best, magandang balita to para sa kanila. Public teachers lang ito. Aba, congratulations in advance. I think aprobahan ito. Sabi dito mga best basahin po natin. Okay? Sabi po guys, dito sa Abante, tsaka sa News 5 din meron. Sabi dito, 50K minimum wage para sa mga public school teacher Pinos sa Kamara. Oh, wow. Wow. Malaki na ito guys 50 milyones. Ay, milyones talaga. 50 mil. Agay. Ang galing nito, no? Sabi dito mga beswa, July 1, ayan. For sure, aprobahan ito, no? Dahil ang mga guro natin, minsan, nagkukulang sila, lalo pag 5 ang anak. Well, anyway, kung si madam lang ang nagtatrabaho, yung mister niya nandun lang, kailangan kumayod ni madam, no? So, itong 50,000 na ito, malaking bagay na po yan. Kayang-kaya ni madam na budgetin yan. So, well, anyway, hindi naman lahat ng teacher ang asawa nila nasa bahay lang, no? Siyempre, may trabaho din mga yan. Muling inahain sa Kamara ang panukalang itaas sa 50,000 minimum wage ang minimum salary ng mga public school teachers. Diba, magandang balita yan. Pag ito na aprobahan, congratulations mga madam. Ikanasa ng mga makabayan block sa pangunguna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang House Bill 203 nitong Martes, July 1. Well, I hope ito ay pasado, no, sa Kamara. Lalo na pag third reading na, there's a chance, guys. No? So, pagdasal ng mga madam na maabot nila, na matanggap nila ito, no? Ay, ika nga maipasa sa Kamara. Malaki na ito, guys, 50 mil. Naglalayong itong itaasan ang minimum na buwang sweldo ng mga pampublikong guro mula sa 27,000 patungong 50,000. Ang laki. Halos wow mga best. Ano po ang palagay nyo? 27K? Tapos lalaktaw ng 50K? Nako. Ang daming magti-teacher nito mga best, Paliwanag ng mga mambabatas mula sa Makabayan Block, ang panukala ay naglalayong ilapit ang agwat sa pagitan ng sweldo ng mga guro at halaga ng pamumuhay o cost of living. Ayan. Ano guys, ang palagayan nyo? Well, hindi naman lahat ng guro is mayaman. Mayroon din naman iba na, hindi naman mayaman. So, lalo't mayroon silang kolehiyo, nag-aaral, tapos sapat lang ang kita ng mister niya, tapos ganyan lang ang sweldo, 27. Well, medyo kulang mga best, lalo na pag may kolehiyo siyang dalawa. Paano yun? Kulang. Unless lang, no? Pag ang asawa niya kumikita din ng malaki, walang problema. Pero hindi po lahat ng teacher ay may kakayanan, di ba mga beswa? Actually, may kilala ako ng isang guro, public school, well, yun na yun. At marami din na namang guro sa public school na may kaya din. Di ba? Sapagkat ang kanilang mister, maganda ang trabaho. Tulad ng isang kakilala ko, si madam, public school teachers, tapos ang asawa niya ay vet, di ba? Veterinaryo. Tama ba? Yung mga doktor ng mga hayop. Di ba guys? Siyempre malaki din ang kita yun. So, yun lang. Maganda yun. Pero pag yung teacher,
magsasaka lang ang asawa. Oy, pero wag niyo i-smallin na magsasaka ha. Ibig sabihin, kung ang isang teacher naman ay ang asawa niya ay tricycle driver, medyo kulang, 'di ba? Tingin niyo kaya. Tapos may kolehiyo. Well, ayun nga, tulad ng sinabi ko guys, mayroong pakakilala. Hindi lahat ng teachers mayaman. Mayroon din hindi. Okay? So, sana nga maipasa ito. What do you think, people? Kayo ba sang-ayon dito? Ako, kung ano po ang maganda, siyempre, para sa mga guro, malaking maitutulong sa kanila yan. O, diba? Paliwanag ng mga mambabatas mula sa Makabayan Black, ang panukala ay naglalayong ilapit ang agwat sa pagitan ng sweldo ng mga guro at halaga ng pamumuhay o cost living. Tama naman yun. Yun po ngayon sinasabi ko guys. Hindi pare-pareho po ang mga guro. May mayaman, may mahirap. Kahit guro po sila. Kulang pa rin ng kita mga beso. Iminungkahi rin nila ang taunang adjustment ng mga sweldo upang matiyak na ang mga ito ay makakasabay sa cost of living. Well, pag 50,000 siguro medyo maganda na po yan. Kahit dalawa yung anak mo, tapos simple ang buhay mo, ang malaking katulungan nito guys. Sa totoo lang, malaki. Uusad at gaganda ang buhay ng isang guro. Pag 50k a month. Naku po, ang laki Wow, grabe, from 27,000 to 50,000. Di good news yan, di ba mga kababayan? Ano po ang komento nyo tungkol dito mga bes? Well, kung para sa kagaganda ng buhay nila, why not? Di ba? Nagbabayad po ng tax para makatulong tayo lahat. Okay? So, yun guys, tingnan nga natin yung mga nagko-comment. Almost $1,000. 1,000 US dollars. Di na nila kailangan mag-OFW, maging katulong sa Hong Kong at Saudi. Di rin nila kailangan maging teacher sa Vietnam at Indonesia. Sana matuloy ang proposal bill na yan. Yes, yun talaga ang sinabi ko. Pag yan po natuloy, I think uusad ang buhay ng mga mahirap nating guro, no? Wow, social at maraming mag-aaral kukuha ng kurso ng bilang teacher kasi malaki sahod guys ha. Tama naman po, there's a possible mangyari po yan ng iba uuwi dito. O di ba malaking bagay na yun. Malabo po yan sa sabaw ng pusit. Well, wag mo na masyadong manghusga kasi hindi pa tapos, no? Wag pangunahin ang tadhana. O di ba, hoy health workers naman, taasan nyo at dagdagan ninyo ng staff and hospital para naman di matakot ang mga tao sa hospital. Di ka mamatay sa sakit, mamatay ka sa naloka. Ayo, naidin. Sabi ng mga sabi ng Ilocano, uy, unay din. Agay, shout out sa mga Ilocano. Agay. Hoy, health worker, sabi niya. Health workers. Natatawa ako dito sa comment na ito. Health workers naman, taasan nyo at dagdagan new staff ang hospital para naman di matakot ang mga tao sa hospital. Di ka mamatay sa sakit. Mamatay ka sa tagal ng pag-aasikaso. Imbis na magpagaan, maagapan ng sakit mo, mamamatay ka. Kakakain tayo sa ospital dahil sa kakulangan ng tao. Malagutan malagutan ka na lang ng hininga. Hindi ka ba naaasikaso dahil kulang sa doktor at nurses? Naloka na. Yung iba na sa ibang bansa na guys yung sabi nga nila maliit daw yung sweldo, di ka naloko. Well, I think nangyayari ito sa mga public hospital, guys. Totoo yan. Pero pag sa private hospital, hindi naman. Kasi asikaso ka pag sa private Pero pag sa public, ay nako. Talagang may punto si madam. Totoo yan, naranasan ko yan, guys. Grabe. Well, anyway. Ewan talaga sa ating mga kababayan, no?
Ayan o. So, paano naman kaming nasa... Natatawa. Natatawa. Natatawa ako dito sa mama. So, so, paano naman kami nasa construction bali. Naloko na. Alam nga naman, sir, 50,000 din ang sweldo nyo. Mamulubi yung may-ari ng bahay. Yung nagsipapasweldo sa inyo, naloko na. Ay, ewan ko. Mas malang pasweldo kaysa pambili ng materials, na loko. Ay, ewan. Natatawa talaga ako, mga kababayan. Dapat lang gawing 50K sahod ng mga teacher dahil sobrang hirap ang trabaho nila. Pagod na sa school. Tapos puyat pa sa kagagawa ng lesson plan. Tapos minsan sa rilimbusan na nilang kinukuha ang pambili ng mga chok. Pag brigada, noon yon, pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., mayroon na po silang allowance dyan. Correct me if I'm wrong, guys, 5 or 7,000. Mayroon na po. Pag brigada, eskwela, sila na ang gumagastos para ayusin ang kanilang mga classroom. Kaya alam ko, kahit kasi teacher ang anak ko, di ba may budget ang DepEd? Di ba ang alam ko, guys, sa bawat school may budget yan, di ba? Bakit ganun? Kailangan kung ganyan ang reklamo lagi, tapos sabi niya nga yung chok gumagastos pa galing sa bulsa, di ba may budget yung school? At hindi kayo humingi doon? Yun ang alam ko, guys, correct me if I'm wrong. Sabi dito, tama lang kaysa sa mga politikong public servant kuno. Tas kukutin lang. Dapat lang sa mga guro higit pa nga dyan eh. Well, tanong mo yan kay Sara Duterte, baka alam niya. Maigi pa ito kaysa puro ayuda. Ay hindi mo pwedeng kontrahin ang ayuda. Yan po ay para sa mamamayang Pilipino na mahihirap. Ibang usapan po ito. Ito sa mga guro, iba naman to. Yung utak nito, utak dilis talaga, oo. Di ba? Oo nga, bakit puro mga teacher at mga pulis na lang? Napapansin na lang mahirap na trabaho. Mas mahirap pa nga yung ibang trabaho pero kakarampot lang or minimum lang ang kita. Maging patas naman kayo sa ibang mga profesyon. Ay, naloko na. Ano ba kayo, sir? Public teacher ba kayo? Hindi naman kayo public. Kung nagtatrabaho kayo sa private company, di doon humingi ng tao sa taas sahod, kaloka. Ang usapan dito, public school. Gusto niya naman lahat na lang ng profession taas sa sahod. Mamumulobi ang Pilipinas nito. Naloka ako. Tama lang yan. Abonado lagi ang mga teachers sa school, kulang ng mga gamit ng DepEd teachers ang bumibili. Kasi yun sa panahon noon pa. Past admin, maaari mangyari yan. Pero sa panahon ngayon, guys, mayroon na po kasing allowance sa mga guro 5 to 7,000. 'Di ba? Well, anyway, guys, ang kapalagayan nyo? Ako, sang-ayon ako, why not, 'di ba? Kasi malaking tulong sa mga guro 'yan. Kung maaprobahan man 'yan, thank you Lord. Kaya abangan po natin 'yan, mga beswa. Sana maaprobahan, So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Thank you for watching. See you again na may next-upload. Don't forget to likes and follow me, mga beswa. See you again. Bye. And babus. God bless Philippines.